Kapitulo 13. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga propeta ng Israel na nanganghuhula, at sabihin mo sa kanila na nanganghuhula ng mula sa kanilang sariling puso. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga hangal na mga propeta, na nagsisisunod sa kanilang sariling diwa at walang nakitang anuman. O Israel, ang iyong mga propeta ay naging parang mga sora sa mga gibang dako. Kayo'y hindi sumampa sa mga sira, o iginawa man ninyo ng kuta ang sangbahayan ni Israel upang siya'y makatayo sa pakikipagbaka sa kaarawan ng Panginoon. Sila'y nangakakita ng walang kabuluhan at sinungaling na panghuhula na nagsasabi, sabi ng Panginoon, at hindi sila sinugo ng Panginoon, at kanilang pinaasa ang mga tao na ang salita ay magiging totoo. Hindi baga kayo nakakita ng walang kabuluhang pangitain, at hindi baga kayo nagsalita ng kasinungalingang panghuhula sa inyong pagsasabi, sabi ng Panginoon, yamang hindi ko sinalita. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y nangagsasalita ng walang kabuluhan at nangakakita ng mga kasinungalingan, kaya't narito ako'y laban sa inyo, sabi ng Panginoong Diyos. At ang aking kamay ay magiging laban sa mga propeta na nangakakakita ng walang kabuluhan at nanganghuhula ng mga kasinungalingan. Sila'y hindi mapapasakapulungan ng aking bayan o masusulat man sa pasulatan ng sangbahayan ni Israel. O sila man ay magsisipasok sa lupain ng Israel at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos. Sapagkat sa makatwid bagay, sapagkat kanilang hinikayat ang aking bayan na nangagsabi, kapayapaan at walang kapayapaan. At pagka ang isa ay nagtatayo ng isang kuta, narito, kanilang tinatapalan ng masamang argamasa. Sabihin mo sa kanila na nangagtatapal ng masamang argamasa, na yaoy mababagsak, magkakaroon ng bugso ng ulan, at kayo, o malalaking graniso, ay babagsak, at isang unos na hangin ay titibag niyaon. Narito, pagka ang kuta ay nabagsak, hindi baga sasabihin sa inyo, saan nandoon ang tapal na inyong itinapal? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking ngang titibagin ng unos na hangin sa aking kapusukan, at magkakaroon ng bugso ng ulan sa aking pagkagalit, at malalaking mga graniso sa kapusukan upang tunawin. Gayon ko ibabagsak ang kuta na inyong tinapalan ng masamang argamasa, at aking ilalagpak sa lupa, na anupat ang pinagsasaligan niyaon ay malilitaw, at mababagsak, at kayo'y malilipol sa gitna niyaon, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ganito ko wawakasan ang aking kapusukan sa kuta, at sa nangagtapal ng masamang argamasa, at sasabihin ko sa iyo, ang kuta ay wala na, o ang nangagtatapal man. Sa makatwid bagay, ang mga propeta ng Israel na nanganghuhula tungkol sa Jerusalem at nangakakakita ng pangitaing kapayapaan para sa bayan at walang kapayapaan, sabi ng Panginoong Diyos. At ikaw, anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha laban sa mga anak na babae ng iyong bayan, na nanganghuhula ng mula sa kanilang sariling puso, at manghula ka laban sa kanila. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga babae, na nangananahi ng mga unan sa lahat ng siko, at nagsisigawa ng mga lambong na ukol sa ulo ng iba't ibang sukat upang manghuli ng mga kaluluwa. Hahanapin baga ninyo ang mga kaluluwa ng aking bayan at mga gliligtas na buhay ng mga kaluluwa sa ganang inyong sarili? At inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan
dahil sa mga dakot na sibada, at dahil sa mga putol ng tinapay, upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay, at upang iligtas na buhay ang mga kaluluwa na hindi marapat mabuhay, sa pamamagitan ng inyong pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa inyong mga unan, na inyong ipinanghahanap ng mga kaluluwa, na paliparin sila, at aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay, at aking pawawalan ang mga kaluluwa, sa makatwidbagay ang mga kaluluwa na inyong hinahanap upang paliparin. Ang inyo namang mga lambong ay aking lalabnutin, at ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay, at hindi na sila mga papa sa inyong kamay na mahanap, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng kasinungalingan ay inyong pinighati ang puso ng matuwid, na hindi ko pinalungkot, at inyong pinalakas ang kamay ng masama, upang huwag humiwalay sa kanyang masamang lakad, at maligtas na buhay. Kaya't hindi na kayo mga kakakita ng walang kabuluhang pangitain, o mga huhula man ng mga panghuhula, at aking ililigtas ang aking bayan mula sa inyong kamay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon.